Ang baluti ay lahat para sa Rusya. Unang sinalakay ni Vladimir Putin ang Ukraine gamit ang maraming tangke at armored na sasakyan na nagbunsod ng halos matagumpay na mekanisadong pag-atake. Nang umatras ang Rusya sa Ukraine, dumami pa ang mga baluti. Para kay Putin, mas marami, mas mabuti, dahil naniniwala siyang mauubos ang depensa ng Ukraine sa digmaan ng pag-uurungan. Nagkamali si Putin. Ang Rusya mismo ang naging biktima ng sarili nitong mga taktika. Ngayon, desperado na ang Rusya kaya kahit anong armor na lang ang ginagamit nila. Nagpapadala si Putin ng lumang Soviet armor dahil nawasak na ng Ukraine ang iba pa. Noong Oktubre 7, iniulat ng United 24 Media na pinapalakas ng Rusya ang pagkuha at pagkumpuni ng mas maraming luma nilang infantry fighting vehicles o IFVs mula sa matagal na pagkakaimbak. Sa ngayon, mukhang nakatutok ang bansa sa 111 Central Tank Reserve Base na matatagpuan sa rehiyon ng Kostroma. Pinalalabas nila mula sa base ang natitirang IFVs pero hindi naging maganda para sa Rusya ang pagsubok na ito. Hindi lang luma ang mga infantry fighting vehicle na iyon, marami pa ay bulok na kalansay na lang ng dating sasakyan. Alam natin na muling pinaandar ang ika-100 at 11 sentral na base ng reserbang tangke dahil sa mga satellite images na nagpapakita ng matinding aktibidad sa lugar. Ibinahagi ng account na John Pete X ang mga larawang iyon ay nagpapakita ng itsura ng base bago at pagkatapos. Ipinapakita nito kung paano inaalis ang mga lumang infantry fighting vehicle malamang para ayusin pa ng Russia ang mas marami hanggat kaya. Ibinahagi ni Jompy ang ilan sa mga mahahalagang punto mula sa mga unang larawang ito sa mga kasunod na post. Kabilang ang ilang pinalapit na larawan na nagpapakita kung paano kinandado ng Russia ang mga lumang infantry fighting vehicle sa base na ito para ayusin ang kakaunti pang gumagana at naghihintay ng deployment. Malinaw kung bakit problema ito sa Russia. Kapag kailangang kalasin ang ilang infantry fighting vehicle para mapatakbo ang isa dahil sa matinding sira, mas mabilis maubos ang inventaryo ng kagamitan. Bawat sasakyang ipinapadala ng Russia sa Ukraine, nawawala pa sila ng 2 o 3. Tinatanggal nila ang gumaganang pyesa ng iba para mapatakbo ang isang sasakyan. Ipinapakita ng masusing pagsusuri sa satellite image ang tindi ng sitwasyon sa 111 Central Tank Reserve Base. Nagkalat ang mga hubad na T-80 na katawan sa base, karamihan ay walang turret at malinaw na wala ng silbi maliban na lang siguro sa pagbibigay ng ilang pyesa para sa digmaan. Ayon kay Jompy, ang base ay may sirang BTR-50 na nagpapakita ng lumalalang desperasyon ng Russia. Hindi na ito makapadala ng particular na armor, kaya kailangang halughugin ang mga base nito para sa kahit anong available, kahit luma na ang armor. Sabi ng United 24 ayon sa mga analyst, posibleng nire-restore ang mga sasakyan sa larawan para ipadala sa Ukraine o sa mas madalas na kaso, hinuhubaran ng pyesa para gawing spare parts. Maaaring ito ang paraan para mapanatiling umaandar ang nauubos na stockpile ng Russia. Ang prosesong ito ng paggamit ng pyesa mula sa lumang mga sasakyan para mapatakbo, ang iba pa ay matagal nang ginagawa ng Russia. Ayon sa The Insider noong Pebrero, ang Russia ay umaasa pa rin sa mga Soviet-era stockpile para sa mabibigat na kagamitan at armor. Hindi sapat ang bagong produksyon para mapunan ang nalulugi sa labanan. Sabi sa ulat, tanging T-70M lang ang ginagawang bagong tangke, mga 250 unit kada taon. Pagdating sa IFVs, dagdag pa ng ulat na ang BMP-3 lamang ang nananatiling ginagawa sa malakihang produksyon. Nakabuo ang Russia ng 463 sasakyan noong 2000 at 23 mas mababa kaysa sa IFVs na nawala nila sa Ukraine. Noong Pebrero, bumaba na sa 41.52% ang reserbang pangdigma ng Russia sa maraming imbakan. Ayon sa Tagaloob, malapit nang matapos ang 2025, mukhang bumaba na ng husto ang bilang kaya napipilitan ang Russia ayusin ang mga infantry fighting vehicle na dati ay di nila gagamitin. Napag-usapan din natin ang nabubulok na mga bala kanina. Ito ay problemang gawa mismo ng Russia. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakasama ng kondisyon ng mga infantry fighting vehicle at tangke sa 100 at 11 Central Tank Reserve Base. May kakaibang ugali ang Russia na itinatago ang karamihan sa mga nakaimbak nilang sasakyang militar sa labas. Matagal nang iniwan ang mga infantry fighting vehicle sa base, posibleng dekada na, kaya palagi silang na-expose
sa panahon at matitinding taglamig ng Russia na nagdulot ng malalaking problema. Matinding kalawang sa metal ang dahilan, kaya hindi na magamit ang maraming Soviet-era Russian infantry fighting vehicle. Ang ilang unit na nakaiwas sa problemang ito ay maaari pa ring magkaroon ng kalawang, sira-sirang, makina at hindi gumaganang electronics kung walang magastos at matagal na pagkukumpuni. Kahit matapos ng Russia ang pagkukumpuni, anong natira? Isang Soviet-era infantry fighting vehicle na madaling sirain ng Ukrainian drone sa ilang segundo. Malamang pinagsisihan ni Putin ang nangyari. Ang patakaran ng panlabas na pag-iimbak na marahil ay ginawa para makatipid ang Russia noong panahon ng kapayapaan ay bumalik ngayon kay Putin bilang malaking problema. Nakakagulat kung paano iniimbak ng Russia ang mga gamit na sanay kapakipakinabang ayon kay Dargens. Noong Nobyembre 2000 at 24 may artikulo tungkol sa pananaw ng isang Russian military blogger na tumalakay sa mga issue sa imbakan ng kagamitang militar ng Russia. Sabi yun ni Dargin. Tinuro ng blogger paano nagsimula noong panahon ng Soviet ang pag-iimbak ng kagamitan sa labas dahil kulang ang mapagkukunan para magtayo ng mga silungan. Ayon sa blogger, kailangang pagsamahin ang tatlong sirang BMP-1 o BMP-2 para makagawa ng isang maayos na sasakyan matapos ang malalaking pagkukumpuni. Ayon sa ulat ng outlet na kinumpirma rin ang nabanggit natin kanina. Ang pasilidad ng imbakan na may 5,000 infantry fighting vehicle ay makakabuo ng halos 1,600 lang na magagamit sa sitwasyong ito. Ang natitira ay pagwawatak-watak-takin sa desperadong paghahanap ng anumang pyesa o bahagi na maaaring magamit sa mga sasakyang hindi pa gaanong bulok kumpara sa iba. Pinalala pa ng Russia ang problema sa kagamitan. Dahil ilang taon nitong ibinenta sa ibang bansa ang pinakamahusay na Soviet-era equipment bago salakayin ni Putin ang Ukraine. Nakakagulat ang kakulangan ng malawakang pag-iisip. Malamang alam na ni Putin ang balak niyang malawakang pananakop sa Ukraine mula pa noong unang agresyon niya noong 2014. Gayunpaman, nagbenta pa rin ang Rusya. Iniiwan ang sarili nito ng pinakamatanda at pinakamababang kalidad ng stock ng Soviet na meron sila dahil hinahabol nila ang kakaunting kita na maaari nilang makuha. Baka hindi ito kakulangan sa pag-iisip sa hinaharap, kundi kayabangan lang. Akala ni Putin, hindi na kailanman kakailanganin ang mga infantry fighting vehicle na pilit niyang nire-restore sa 111 TN tank reserve base dahil akala niya susuko agad ang Ukraine pag inatake ng Russia. Nang hindi ito nangyari, naging malinaw na ilusyon lang pala ang malalaking armor storage ng Russia. Ayon kay Dargen, military blogger, 1/4 lang ng inaakalang armor ng Russia ang magagamit bago ang digmaan. Huwag ninyong akalaing ang mga problema ng pagkasira ng pyesa ay sa 111 Central Tank Reserve Base lang. May kaparehong problema rin ang ibang pasilidad ng Russia. Noong Hulyo, isang grupo ng mga Ukrainian partisan na tinatawag na Artesh na nag-ooperate sa Crimea ang nagmasid sa teritoryo ng isang unit ng militar-medikal na nakabase sa Sevastopol. Mukhang hindi lang mga tangke at infantry fighting vehicle ang hinahayaan ng Russia na mabulok dahil sa pagkakalantad sa mga elemento. Humihina na ang unit, napapabayaan ang teritoryo, at nabubulok ang mga kagamitan sa araw. Lubusang pumalpak ang mga hakbang sa seguridad. Mayroong pang araw-araw na gwardiya sa lugar. Kadalasan, natutulog lang sila o umiinom tuwing gabi. Ayon sa ulat ni Artesh mula sa mga espiya, noong Setyembre 2024 naglathala ang Defense Express ng artikulo tungkol sa resulta ng pagsusuri sa 61 pangunahing tangke ng labanan ng Russia na T-80 katulad ng mga tangke at infantry fighting vehicle sa 100 at 11 Central Tank Reserve Base. Matagal ding nakaimbak ang mga tangke na ito. Para sa Russia, ibig sabihin nito ay iniwang nakatambak sa labas na wala man lang kahit pinakasimpleng takip para protektahan sila. Sa 61 tangke, 44 ang may teknikal na sira kaya hindi nagamit sa Ukraine. 21 dito ay tungkol sa armas ng tangke. At ang iba pa ay problema sa electrical, transmisyon ng radyo o makinang kagamitan. Muli, nakikita natin na lumalabas ang bilang na isa sa bawat tatlo. Sa 61 tangke, halos 2/3 ay di magagamit. At ang natitira ay kailangan pang kumpunihin gamit ang pyesa mula sa sira ng tangke. Lagi nating nakikita
na mabilis maubos ng Russia ang padala nila sa Ukraine. Hirap sila. Pagkatapos, kumukuha sila mula sa mga imbakan na bulok na o. Sa pinakamabuti, sira-sira na ang kalagayan. At kung pagbabasehan ang sitwasyon sa Crimea, hindi man lang inaalagaan ng mga tropa ng Russia ang mga kagamitang natatanggap nila kapag naipadala na sa kanila. Hindi nakapagtataka kung bakit desperado si Putin. Mas malala pala ang kabulukan. Balikan natin saglit ang 111 Deep Central Tank Reserve Base. Ayon sa United 24 Media, isa ito sa mga pangunahing imbakan ng Russia sa Central Military District. Sa madaling salita, hindi ito isang matagal nang napabayaan na base na bigla na lang naalala ng Russia na meron pala sila. Iyon sana ang dahilan kung bakit sira ang mga tangke at infantry fighting vehicle nila. Maliban kung palusot lang ito, base ito na may malaking bahagi ng armor reserve ng Russia. Kung iisipin mo, dapat ibig sabihin din nito na ito ay isang base kung saan malaki ang investment ng Russia sa maintenance at tamang pag-iimbak. Pero mukhang hindi ganoon. Noong 2022, ayon sa United 24 ang 111 Central Tank Reserve ay may 300 at 7 gumaganang tangke. 61 dito ay nakaimbak sa dry air storage. Kaya inaalagaan ng Russia ang ilan sa mga tangke nila noong taon ng pananakop sa Ukraine. Totoo, 5 lang ng mga tangke ang inaalagaan nila. Pero mas okay na iyon kaysa wala. Ginamit ang pasilidad para mag-imbak ng 500 at 61 armor bilang reserba at 200 at 7 unit ay itinakdang itapon. Sa kabuuan, may 1,075 tangke at 300 at 60 paradahang may bubong ang base. Ayos sana iyon kung ang Russia ay kailangan lang gumamit ng mga tangkeng maayos pa. Sa 111 Central Tank Reserve Base, may mga may bubong na paradahan pero hindi ito sapat. Tinitiyak nito ang tuyong imbakan sa hangar para maprotektahan ang mga tangke ng base sa mga elemento. Ang problema ay mabilis na naubos ng Russia ang mga operational na armor. Naiwan na lang sila sa reserba. Sa mahigit 3.5 taon ng pagkuha mula sa luma nilang imbakan, nauwi ito sa sitwasyong nakikita natin ngayon sa 111 Central Tank Reserve Base. Tira-tira na lang ang natitira sa Russia habang desperadong hinahanap ni Putin ang armor na kailangan para makapaglunsad. Ang parehong uri ng mga mekanisadong pag-atake na ginamit ng Russia para durugin ang Ukraine noong mga unang buwan ng pananakop. Paano nga ba nauwi ang Russia sa ganitong matinding pagkadesperado? Ang Ukraine ang sagot. Hinuhugot na ng Russia ang natitirang sinaunang infantry fighting vehicle at tangke mula sa 100 at 11 Central Tank Reserve Base. Dahil tuluyang winasak ng Ukraine ang lahat ng ipinadala ng Russia, kailangan lang nating tingnan ang mga aktwal na numero para makita yon. Sabi ng Ministry of Finance ng Ukraine, 11,200 at 40 tangke na ang nawala sa Russia simula ng pananakop ni Putin hanggang Oktubre 8, 2025. Mas malala pa ang nangyari sa mga armored fighting vehicle pati infantry fighting vehicle. Nawalan na ang Russia ng 23,300 at 24 hanggang Oktubre 8 kung saan 5 ay nawasak noong Oktubre 7. Balikan natin ang mga datos ng paggawa ng Russia na nabanggit namin kanina sa video. Sinabi namin na ang Russia ay gumagawa lang ng 200 at 50 bagong T-70 tangke at 463 modernong infantry fighting vehicle kada taon. Hindi iyon sapat para matakpan ang malaking pagkalugi ng Russia sa Ukraine. Hindi sapat ang 200 at 50 bagong T-70 para matakpan ang taunang churn rate na 3,000 tangke. Sa IFVs din, nawawalan ang Russia ng mga 6,000 at 500 armored vehicles kada taon. Ang ginagawa ng Russia ay hindi man lang umaabot sa 10 ng mga nawawala nila sa Ukraine. Kaya, nauuwi sila sa paghalughog ng mga lumang inventaryo. Kailangan umasa ng Russia sa kanilang mga luma at bulok na armor dahil wala na silang ibang natitira. May tanong kung hanggang kailan kakayanin ng Russia ang estratehiyang ito bago maubusan. Bumalik sila sa 100 at 11 Central Tank Reserve Base, ngunit wala na silang natagpuang mabubuhay doon. Mukhang nauubusan na ang Russia base sa isang hindi inaasahang set ng mga estadistika. Noong Setyembre, iniulat ng importanteng kwento na ayon sa datos mula sa Oryx, bumaba ng malaki ang pagkawala ng kagamitan ng Russia
nitong tag-init ng 2025 kumpara sa dati. Mas mababa ang pagkawala ng Russia noong tag-init 2025 kumpara sa ibang tag-init ng digmaan sa Ukraine, ayon sa importanteng kwento. Nawalan sila ng 83 tangke at 100 at 89 armored na sasakyan mula Hunyo hanggang Agosto 2025. Noong 2024 nawalan ang Russia ng 200 at 68 tangke at 600 at 11 armored na sasakyan. Noong 2023 nawalan sila ng 200 at 74 na tangke at 400 at 68 na sasakyan, habang noong 2022 ay nawalan sila ng 200 at 52 na tangke at 400 at 11 na armored na sasakyan. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng pagkalugi ng Russia sa nakaraang 3 taon. Ngunit nabaligtad ito noong tag-init ng 2025. Kapansin-pansin ito dahil naglunsad ang Russia ng malaking opensiba noong tag-init ng 2025 na maaari mong isipin na magdudulot ng mas mataas na pagkalugi. Kaya kailangang itanong, ano ang nangyari? Hindi porket nagtagumpay ang Russia noong tag-init, ibig sabihin hindi nasira ng Ukraine ang marami nilang armor. Nakikipaglaban ang mga tropa ng Russia na kulang sa armor dahil sa matinding kakulangan ng kagamitan mula sa halos 4 na taon ng pagsira ng Ukraine sa ipinapadala ng Russia. Lumipat ang Russia sa infantry assault dahil sa matinding pagkalugi at para mapanatili ang nauubos nilang armor stocks. Umepekto ang estratehiya. Pero ipinakita rin nito ang grabeng kalagayan ng militar ng Russia ngayon. Hindi talaga balak ni Putin na gumamit ng iba kundi malalaking mekanisadong pag-atake para pabagsakin ang Ukraine. Nang hindi iyon umubra, dahil na rin sa husay ng Ukraine sa paggamit ng mga drone, wala nang plan B si Putin. Kaya patuloy na ginamit ng Russia ang mga mekanisadong pag-atake hanggang sa mapunta sila sa sitwasyon na kinalalagyan nila ngayon. Walang armor ang mga sundalong Ruso, kaya napipilitan silang lumaban ng walang proteksyon. Ayon sa ulat ng Novaya Gazeta noong Hulyo, halos naubos na ang rekurso ng Russia. Binibigyang diin nito na iniulat ng isang Ukrainian outlet na tinatawag na Dialogua na ang mga tangke ng Russia, particular, ay hindi na umiiral bilang isang salik sa labanan. Ayon sa outlet, sabi ng Institute for the Study of War, posibleng maubos ng Russia ang armor nila bago matapos ang 2025. Ayon sa think tank, mayroon pa ring 46% ng pre-war tank reserve ang Russia, 42% ng IFVs at 48% ng armored personnel carriers. Sa ganyang mga numero, aakalaing kaya pang magpatuloy ng Russia sa malalaking pag-atake ng ilang taon, pero hindi nila magagawa. At ang mga satellite image mula sa 111 Central Tank Reserve Base ang nagpapakita kung bakit ang pagkakaroon ng halos kalahati ng iyong mga reserba bago ang digmaan ay hindi gaanong mahalaga, kung karamihan sa mga iyon ay bulok na bangkay ng mga sasakyang hindi na nagamit ng ilang dekada. Hindi nagsisinungaling ang mga numero, pero hindi rin nila sinasabi lahat. Halos ubos na ang laman ng storage facility ng Russia, at lahat ng ito ay dahil sa Ukraine na sistematikong winawasak ang mga armor na ipinapadala ng Russia sa Ukraine hanggang ngayon. Ano ang ginagawa ng Russia para malampasan ang mga problema sa armor? Ang mga solusyon nila ay mula makatuwiran hanggang katawa-tawa. Sa makatwirang bahagi ng mga bagay, sinusubukan ng Russia na pataasin ang produksyon ng mga bagong armas at armor para punan ang malalaking kakulangan na nilikha ng mga taon ng kabiguan sa Ukraine. Iniulat ng Defense Blog noong Setyembre, walo na balak ng Russia gumawa ng daan-daang bagong tangke, missile system at eroplano bago matapos ang 2025. Gayunpaman, tugma ang mga numerong ibinahagi sa alam natin. Halimbawa, nais ng Russia gumawa ng 250 bagong T-70 na hindi sapat para mapunan ang kanilang nalugi. Maaaring ginagaya ng Russia ang Ukraine sa paggawa ng mas maraming drone para gamitin sa giyera sa Ukraine. Ayon kay Deputy Chief ng Defense Intelligence ng Ukraine, Vladimir Skobitsky, sa Defense Blog, napansin ang pagtaas ng produksyon ng mga unmanned aerial vehicle, lalo na ang mga uri tulad ng Geran Harpy at first-person view drones. Lohikal naman iyon. Hindi ganoon kalohikal ang ideya ng mga Ruso na ibenta ang wasak nilang tangke bilang scrap. Noong Oktubre 6, iniulat ng United 24 na tinanggap na ng Russia
na hindi na nila maitago ang laki ng kanilang pagkalugi. Kaya nagsimula silang ibenta ang mga sirang tangke at armored na sasakyan sa auction para ma-scrap ang mga ito at kumita ng ilang rubles ang Russia mula dito. Sabi ng United 24 nagsimula ang gawain noong Mayo ayon sa Moscow Times na ibenta na ng Russia ang mga sirang shell ng T-80, T-70, 2 B-3, T-60 at 2 na tangke, pati iba't ibang infantry fighting vehicle. Ang presyo kada unit ay naglalaro mula 38,800 hanggang 53,300. Dagdag pa ni United 24, kung pagbabasehan ang kalagayan ng ika-111 Central Tank Reserve Base, malamang ay makakakuha ang Russia ng ilang $10 milyong mula sa pagbebenta ng mga wala ng silbing armor nito. Hindi man nito masolusyonan ang kakulangan ng armor sa Ukraine, ayos lang dahil may ibang solusyon ang Russia sa isyung ito. Mga kabayo. Oo, tama ang narinig mo mga kabayo. Sa isang ulat noong Oktubre 7, ibinunyag ng United 24 na muling binuhay ng Russia ang sinaunang sining ng Mounted Cavalry na ayon sa ulat ay hindi na raw nagamit mula pa noong 1,900 at 50 dekada. Hindi ito nagtagumpay. Agad tinarget ng drone ng Ukraine ang mga Rusong nakasakay sa kabayo dahil wala silang armor. Gayunpaman, kahit papaano ay mas mabilis silang makakagalaw kaysa kung naglalakad lang sila. Hindi nga lang sapat para matakasan ng drone, pero mas mabilis pa rin. Ang desperasyon ang nagtutulak sa bawat desisyon ni Putin at sa pagpapalawig ng buong militar ng Rusya sa ngayon. Simula pa lang ang pagsubok na buhayin ang mga lumang tangke at infantry fighting vehicle mula Soviet era. Ang realidad na kinakaharap ngayon ng leader ng Rusya ay hindi niya kayang labanan ang digmaang sinimulan niya sa paraang gusto niyang labanan ito at sa paraang nilabanan niya noon. Ito sana ang nagbigay ng natatanging daan sa tagumpay ng Rusya. Hanggat matibay ang mga imbakan, ngunit naubos na ang mga imbakan na iyon. At ngayon ay dahan-dahan nang bumabagsak ang Rusya patungo sa pagkatalo. Ang pinong langis ang nagpapagana sa makinarya ng digmaan ng Rusya sa iba't ibang paraan. Kailangan ng tropa ng Rusya ng gasolina at diesel para mapanatili ang lumiliit nilang mekanisadong pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Ginagamit ng Rusya ang pinong langis para palakasin ang pondo sa digmaan at patahimikin ang mamamayan sa pamamagitan ng pag-export. Dahil may gasolina sila, natutuloy ang araw-araw nilang gawain. Ngunit ngayon, bumabagsak na ito para sa Rusya. Bumagsak na ang pinagkukunan ng pinong langis at wala nang magawa ang Rusya. Impyerno ang Setyembre para kay Vladimir Putin dahil nagsanib ang Ukraine at Europa upang tanggalin ang pusong puno ng langis mula sa Rusya at iwan itong balisa. May isang numero na mas sasakit para kay Putin kaysa sa iba pa. 1,000,000. Ganyan karaming toneladang gasolina ang nawala sa Rusya dahil sa drone strikes ng Ukraine at higpit ng mga hakbang ng Europa nitong Setyembre. Nagtagpo ang mga strike at parusa. Ayon sa Euromaidan Press, noong Oktubre 7, dahil sa kombinasyon ng matatalinong hakbang ng European Union at walang tigil na drone strikes ng Ukraine, napilitan ang Rusya sa isang catch-22 na sitwasyon. Tinatanggap ba ng Rusya ang kakulangan sa bansa? Kung gagawin nila ito, mararamdaman ang epekto ng digmaan sa Ukraine hanggang Moscow. Kaya pwedeng ma-pressure si Putin mula sa kanyang mga mamamayan. Posibleng subukan ng Rusya ang mas delikadong paraan ng pag-iwas sa parusa na magdudulot ng problema sa kanila. Habang pinupuntirya na ng European Union ang Shadow Fleet, napupunta na ngayon si Putin sa isang sitwasyong walang panalo at nagsimula na ang lahat. Halimbawa, ang pagkawala ng 1,000,000 tonelada ng gasolina sa isang buwan ay tiyak na masakit saan man at tila nagiging resulta nito ang matinding kakulangan ng gasolina sa maraming pinakamahalagang rehiyon ng Russia. Ang Crimea, na sinakop ng Russia noong 2014 at sumisimbolo sa layunin ni Putin sa Ukraine, ay isa sa pinakamalalang naapektuhan. Noong Setyembre 25 iniulat ng Kiev Independent na hanggang kalahati ng mga gasolinahan sa Crimea ay tumigil magbenta ng gasolina dahil sa kakulangan, na siyang unang palatandaan ng lumalalang krisis sa gasolina. Hindi ito propaganda mula sa pro-Ukrainian na pahayagan. Ayon sa Kiev Independent, ang ulat ng mga pagsasara ay mula sa Komosant, isang makarusyang media outlet. Minonitor ng outlet ang 17,000 gasolinahan sa Rusya at natuklasang may kakulangan sa buong bansa. Ang Crimea at Southern Federal District na kinikilala ng Rusya na kasama ang sinakop na Crimea.
ang pinakaapektado. Mahigit 200 at 20 gasolinahan o 100 at 42% ng total sa distrito ang napilitang tumigil sa bentahan ng gasolina hanggang matapos ang krisis ng gasolina sa Rusya. Ang Crimea, na hiwalay sa mainland ng Rusya at tanging naaabot lamang sa pamamagitan ng tubig o sa Crimean Bridge, ang labis na nakararamdam ng epekto ng problema. Mahalaga ito dahil mahaba ang biyahe ng gasolina papuntang Crimea at maraming lugar sa ruta ang kukuha rin ng supply. Pagdating ng mga tren o bangka ng Rusya sa sinakop na Crimea, ubos na ang gasolina sa mga gasolinahan. Sinundan ng Reuters ang mga ulat na ito noong Setyembre 29 sa sarili nitong artikulo. Noong katapusan ng Setyembre, iniulat ng Reuters na ni-freeze ng mga autoridad ng Crimea ang presyo ng gasolina para pigilan ang mga may-ari ng gasolinahan na abusuhin ang supply at demand at pagkakitaan ang sitwasyon sa peninsula. Ipinatupad na rin ang gas rasyon hanggang 30 litro lang kada transaksyon ang pwedeng bilhin. Katumbas ito ng humigit kumulang 65 galon. Katumbas ito ng ikalima o ika-6 na bahagi ng kapasidad ng tangke ng gasolina ng Ford F-100 at 50 depende sa modelo. Isa sa pinakasikat na sasakyan sa Amerika ay magiging sobrang limitado ang galaw kung ito ay ginagamit sa Crimea. Kinumpirma ng Pravda ang mas mahigpit na restriksyon sa gasolina sa Crimea ilang araw matapos ang balita ng Reuters. Bumaba na ito sa 20 litro bawat customer at apektado ng mga restriksyon ang 4 na uri ng gasolina. Automotive gasoline, 72 automotive gasoline, 75 automotive gasoline, 75 NP at automotive gasoline, 100. Crimea marahil ang pinakatinamaan ng kakulangan at rasyon. Gayunpaman, napipilitan si Putin tanggapin na simula pa lang ang Crimea. Nagkakaroon na rin ng kakulangan ng gasolina sa ibang rehiyon ng Russia at inaasahang lalala ito habang tinutuloy ng Ukraine at European Union ang kampanya laban sa kapasidad ng Russia sa pagre-refine. Tatalakayin natin mamaya sa video ang ginagawa nila. Heto muna ang mas malawak na resulta. Ang pagkawala ng 1 milyong tonelada noong Setyembre ay maituturing na deadline. Ngunit hindi lang ito ang mahalagang datos sa lumalalang krisis ng Russia sa pagre-refine ng langis. Ayon sa Euromaidan Press, naging epektibo ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery mula Agosto, kaya nakontrol nila ang halos 40% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia. Offline, ang mga refinery tulad ng Saryazan at Kyiv ay sunod-sunod na inatake at tila walang balak tumigil. Anumang pagkukumpuni na sinusubukan gawin ng Russia ay nauuwi lang sa wala makalipas ang ilang araw kapag may isa na namang drone na sumira sa mahalagang bahagi ng tinarget na oil refinery. Kailangang balansehin ang kamanghamanghang resulta ng realidad, gaya ng pagsusuri ng Carnegie Endowment noong Oktubre 3 sa pagre-refine ng Russia. Ayon sa endowment, kayang mag-refine ng Russia ng 300 at 27 milyong tonelada ng langis kada taon o 6.5 milyong bariles bawat araw. At ang kapasidad ng 16 na refinery na inatake ng mga drone ng Ukraine noong Agosto at Setyembre ay 100 at 23 milyong tonelada bawat taon o 38% ng kabuuan. Sa madaling salita, 38% ang pinakamataas na posibleng pinsala. Mahalaga dito ang salitang pinakamataas na hangganan dahil magkaiba ang tamaan lang ang isang refinery at tuluyang mapatigil ito. Gayunpaman, may ilang kawili-wiling punto ang Carnegie Endowment. Hindi tumutugma sa totoong buhay ang kakayahan ng Russia sa pagre-refine ng papel. Hindi nagagamit ang 22% ng refinery ng Russia, kaya 200 at 70 milyong tonelada lang ng produktong pino ang nagagawa, imbes na 300 at 27 milyon. Tinatarget ng Ukraine ang mga refinery, kaya nababawasan ang 78% natitirang kapasidad ng Russia sa pagre-refine. Sabi ng endowment, sobra ang Russia sa gas at diesel. Taon-taon, gumagawa ang bansa ng 16% higit sa sariling konsumo ng gasolina at halos 32% sobra sa diesel. Malaki rin ang supply ng naphtha mula Russia na pwedeng gawing Euro 3 na gasolina gamit ang additives. Tandaan mo yan, babalikan natin ang additives mamaya. Ayon sa Carnegie Endowment, posibleng masyadong optimistic ang 38% na bilang. Ang Russia ay nagre-refine ng humigit kumulang 5 milyong bariles bawat araw sa ngayon. Malapit sa 4 na milyon ang bilang kapag 38% ng refining ng Russia ay tumigil. Kaya mas kalmado ang mga numerong nakita natin ngayon. Gayunpaman,
Sinabi ng endowment na hindi pa rin ito magandang balita para sa Rusya. Ang oil refinery ng Rusya ay parang lalaking paulit-ulit sinisipa. Hindi agad mamamatay kahit ilang suntok. Habang tumatagal, lalo siyang nahihirapang bumawi sa sunod-sunod na dagok. Kahit walang isang nakamamatay na suntok, maaari pa rin siyang mapatay sa dami ng bugbog. Alam ito ng Ukraine, kaya inuulit-ulit nitong atakihin ang mga refinery imbes na tapusin agad sa isang malakas na suntok. Bawat drone na tumatama ay lalo pang nagpapahina sa industriya ng pagpipino na nasa krisis na. Totoo ang mga kakulangan dahil hindi ginagamit ng Russia ang kanilang mga imbakan para suportahan ang lokal na merkado. Ang 16% na sobrang gasolina at 2% na sobrang diesel na ginagawa ng Russia ay hindi nananatili sa Russia. Ibinebenta ito o ipinapadala sa mga frontline sa Ukraine para mapanatiling gumagana ang makinarya ng digmaan ng Russia para masolusyonan ang suliranin sa bansa. Kinailangan ni Putin magsakripisyo ng isa o parehong gamit ng produktong pinong langis ng Russia. Ibinabalik lang nito ang leader ng Russia sa parehong catch-22 na sitwasyong nabanggit natin kanina. Kung titingnan, mukhang kulang ang inventaryo ng gasolina at diesel ng Russia para malampasan ang sitwasyong idinulot ng Ukraine at European Union. Noong Oktubre 1, ayon sa Euromaidan Press, kakailanganin ng Russia ng 9 na buwan para maresolba ang krisis sa gasolina. Hindi ganito ang takdang panahon mula sa isang energy superpower. Sa 2026 pa, magkakaroon ng kontrol ang Russia sa issue ng gasolina. Malamang ay iniisip nitong hihinto ang Ukraine sa pag-atake sa mga refinery at wala ng dagdag na parusa mula sa European Union. Pahiwatig, hindi mangyayari yon. Habang nag-aantay ng 9 na buwan ang Russia, gumagawa ito ng iba't ibang desperadong paraan para lutasin at itago ang krisis sa gasolina sa mga lokal. Ang pag-asa sa Belarus ay isa sa mga taktika ng Russia. Noong Oktubre 7, iniulat ng Reuters na 4 na beses tumaas ang gasoline export ng Belarus sa Russia noong Setyembre. Umabot sa 49,000 tonelada. Kasabay nito, tumaas din ang export ng diesel sa 33,000 tonelada. Malamang ginagawa ito ng Russia para tugunan ang kakulangan sa gasolina na nabanggit na natin. Ang pag-asa sa Belarus, kahit itinuturing ni Putin na puppet state, ay hindi pang matagalang solusyon. Hindi sapat ang produksyon ng gasolina ng bansa para matustusan ang Russia at sarili nitong mamamayan. Panoorin ang aming video para sa detalye. Ang pagdepende ng Russia sa Belarus para sa pino na langis ay nagpapakita ng lumalalang desperasyon ni Putin. Dahil pansamantala lang ang tulong ng Belarus, napilitan ang Russia na gumamit ng ibang paraan sa krisis sa gasolina. Ayon sa Moscow Times, noong Oktubre 1, inanunsyo ng Russia ang plano nitong alisin ang buwis sa pag-aangkat ng gasolina. Aalisin din nila ang pagbabawal sa additive na may kaugnayan sa posibleng paggamit ng napta. Pinagsama, maaaring magbalik ng 300 at 50,000 toneladang gasolina sa merkado ng Russia bawat buwan ang 2 hakbang na ito. Hindi pa rin nito mapupunan ang 1,000,000 toneladang nawala sa Russia noong Setyembre. Pero posibleng mapapaikli nito ang pila sa mga gasolinahan. Magdadagdag ang Russia ng 10,000 toneladang diesel kada buwan sa lokal na merkado basta't maipasa ang mga hakbang na ito. Ayon sa Moscow Times, maaaring hindi umayon sa inaasahan ng Russia ang paraang ito. Ayon sa ulat, maaaring mawala ang benepisyo ng duty-free na gasolina para sa mga Ruso dahil sa mataas na gastos sa transportasyon. Kasama rin ang panukalang limitadong paggamit ng ethanol sa paggawa ng gasolina, kasama ng pagpapaluwag ng mga pamantayan upang payagan ang mas mataas na bahagi ng aromatic hydrocarbons. Isa pa itong palatandaan ng matinding pagkadesperado ng Rusya. May dahilan kung bakit ipinapatupad ang pagbabawal sa mga additives at mahigpit na teknikal na pamantayan. Ang pagiging handa ng Kremlin na isantabi. Ang mga ito ay nangangahulugan na mas inaalala nila na magmukhang walang krisis sa gasolina sa Rusya kaysa sa kapakanan ng mga mamamayan ng Rusya. Kung walang ibang paraan, pwedeng gawin ng Kremlin ang palagi nitong gawain. Magsinungaling sa sarili nilang mamamayan. Ayon sa ulat ng Moscow Times, noong Setyembre 30 nagsimula na ang mga kasinungalingang iyon. Ang tagapagsalita ni Putin, si Dmitry Peskov, ay umiikot na para magpahayag na ang mga mamamayang Ruso ay lubos na nagkakaisa sa likod ni Pangulong Putin. Handa silang akuin ang anumang pasanin mula sa desisyon ni Putin. Pero ano nga ba ang mga ito? Sa halos parehong pagkakataon, iginiit din ni Peskov na ang Russia ay balanse, predictable at matatag. Bakit niya sinasabing handang magsakripisyo ang mga Ruso kung wala naman silang dapat isakripisyo? Walang dapat ipag-alala sa kakulangan ng gasolina.
Ayon sa The Moscow Times, dahil kumikilos na ang mga propagandista ng Kremlin, sinasabing sanhi ng maintenance ng oil refinery ang kakulangan. Pero wala namang saysay ito. Gusto ng Kremlin ipaalam na sariling kakulangan nila ang dapat sisihin. Hindi ang pag-atake ng Ukraine o parusa ng Europa. Inaamin lang ng Russian state media na may ilang objetibong salik. Pero hindi nila sinasabi sa mga tao na nasusunog na ang mga refinery. Hindi masosolusyunan ng mga taktika na ito ang problema ni Putin at hindi rin tatagal ang tulong ng Belarus. Maaaring magtagumpay sa simula ang kasinungalingan. Pero babagsak din ito sa huli habang lumalala at kumakalat ang kakulangan ng gasolina sa Rusya. Kahit alisin ang mga restriksyon sa paggawa, hindi pa rin ito sasapat. Paano nga ba napunta rito ang Rusya? May dalawang salik na naglalaro at pareho na nating natalakay ang mga ito ng ilang beses. Malakas ang epekto ng long-range drone strike ng Ukraine at parusa ng Europa na tinutulak ang Kremlin sa pagbagsak. Nabanggit na natin ang epekto ng mga drone ng Ukraine. Pero di pa natin napag-usapan kung bakit naging epektibo ang mga pag-atake nitong Agosto at Setyembre. Lahat ito ay dahil sa pagbabago ng paraan ng Ukraine. Ayon sa British Broadcasting Corporation, simula Enero 2024, tinatarget ng Ukraine ang mga oil refinery sa Russia. 3 pag-atake ang nangyari noon at noong Pebrero. Tantematang Pebrero. Naging matindi ang mga pag-atake noong Mayo 2000 at 27 refinery ang tinamaan bago ito humina sa natitirang 2,000 at 24. Medyo epektibo ang mga pag-atake noong 2,000 at 24 pati na ang mga isinagawa ng Ukraine sa unang bahagi ng 2025. Parehong problema. Tinatamaan ng Ukraine ang refinery, tapos lilipat sa iba. Nagbigay iyon ng pagkakataon sa Russia na magsagawa ng pagkukumpuni. Ibig sabihin, hindi kailanman natagalan ang pagka-offline ng tinamaan nilang refinery. Pagsapit ng Agosto 2025, binago ng Ukraine ang estratehiya nila. Hindi na lang refinery ang unang tina-target ng Ukraine. Umatake ang Ukraine, maghihintay, tapos uulit ng pag-atake. Ang layunin ay mapanatiling hindi gumagana ang refinery, kahit ano pa ang gawin ng Russia para ayusin ito. Noong Agosto, tinarget ng Ukraine ang 14 refinery ng Russia gamit ang bagong estratehiya. Sa Setyembre, inatake rin nito ng paulit-ulit ang 8 refinery mula Enero 2000 at 24 hanggang Setyembre 2025, tinamaan ng Ukraine ang 21 sa 38 oil refinery ng Russia. Patuloy ang mga pag-atake ng Ukraine at matagumpay din ang mga ito. Hindi rin nililimitahan ng Ukraine ang sarili nito sa pag-atake lang ng mga refinery, tulad ng itinuro ng The Economist sa isang artikulo noong Oktubre 5, kung saan dramatikong sinabi na lalong tumitindi ang impyerno ng Ukraine. Iba pang infrastruktura ng enerhiya ng Russia ang nasa target din ng Ukraine. Tinatamaan din ang mga istasyon ng pagpapaandar ng langis at mga imbakan ng langis, kabilang ang isang pag-atake noong kalagitnaan ng Setyembre sa napakalaking pantalan ng pagloload ng langis sa Primorsk na bumukod-tangi. Kaya hindi lang pinupuntirya ng Ukraine ang mga refinery ng Russia, sinusubukan din nitong sirain ang mga paraan ng Russia sa pagdadala ng langis nito, kapwa sa loob ng bansa at sa mga panlabas na customer nito. May matagumpay na estratehiya ang Ukraine dito at alam ito ng bansa. Sa Oktubre pa lang, ilang pag-atake na ang naganap. Noong Oktubre 6, inatake ng Ukraine gamit ang drone ang pinakamalaking oil terminal sa Crimea na mas magpapahirap pa sa mga mamamayan ng sinakop na peninsula. Ilang oras lang bago namin ginawa ang script para sa video na ito, inatake ng drone ng Ukraine ang Russian refinery sa Tyumen, Siberia. Ayon sa The Moscow Times, ito na raw ang pinakamalayong pag-atake ng Ukraine gamit ang drone na naglakbay ng mahigit 1,200 milya. Ayon sa Russia, napabagsak nila ang 3 drone. Ngunit wala pang kumpirmasyon mula sa ibang panig. Habang binobomba ng Ukraine ang mga refinery ng Russia, mas aktibo ring nagpapatupad ng hakbang ang European Union para pahinain ang kapasidad ng Russia sa pagre-refine. Malaki ang naging epekto ng sanksyon sa pagpigil sa operasyon ng mga refinery na target ng Ukraine dahil nalimitahan nito ang access ng Russia sa piyesang kailangan sa pagkumpuni. Binanggit na ito ng The New Voice of Ukraine noong Hulyo na kinukuwote si Sergei Savilyov, Russian Energy Minister. Bakit nagkakaroon minsan ng mga aberya? Dahil ngayon, sa ilalim ng mga sanksyon, halimbawa, 4 na buwan ang nakalaan para sa pagkukumpuni.
Pero may naantala, may hindi na i-deliver. Ayon kay Sabelyov, sabi ng Reuters, tumatagal ng linggo o higit pa bago maayos ang bawat atake ng Ukraine. Wala nang access sa mga piyesa ang mga inhinyerong Ruso. Kaya hindi nila magawa ang trabaho. Kailangan lang ipagpatuloy ng European Union ang nasimulan nila. Paparating na ang ika-11 na parusa na magpapahirap pa kay Putin. Sabi ng Euromaidan Press, ang package ay ginawa para pigilan ang kita ng Russia sa langis. Posibleng sa pamamagitan ng parusa sa mas maraming barko ng shadow fleet ni Putin. Posibleng pabilisin ng European Union ang pagbabawal sa pagbili ng liquefied natural gas mula Russia na ipatutupad sa 2027. Ibinaba rin ng European Union ang price cap ng langis ng Russia sa 48 kada bariles. Idagdag mo pa rito ang mas marami pang parusa na ipinataw sa mga teknolohikal na supply chain na kailangan ng Russia para mapanatiling bukas at masuportahan ang kanilang mga refinery at makakakuha ka ng malakas na 1-to-1 na suntok mula sa Ukraine at European Union. Isinara ng Ukraine ang mga ito at pinanatiling sarado ng mga parusa ng European Union. Ang hadlang sa parusa ng European Union ay ang ilang miyembro nitong makarasya na nakakaapekto sa natitirang Europa. May ilang miyembro ng European Union na bumabagal sa pagpapatupad ng mga parusa at hinihiling munang baguhin o palambutin ang mga hakbang bago ito aprubahan. Ang Hungary, lalo na, ay may kasaysayan ng paggamit ng kapangyarihan nitong magveto upang pigilan ang mga parusa ng European Union. Maaaring matapos na iyon sa lalong madaling panahon. Iniulat ng politiko noong Agosto na iminungkahi ng ilang leader sa Europa na gawing pambansang desisyon na lang ang pagdedesisyon sa mga parusa, imbes na kailangan ng buong pagkakaisa ng European Union. Mapipigilan noon ang mga veto. Ngunit magbubukas din ito ng mga pagkakataon para sa mga bansa sa loob ng European Union na hindi sundin ang mga iminungkahing parusa. Gayunpaman, mas mainam pa rin ang parusa mula sa karamihan ng European Union kaysa walang parusa. May iba pa rin, dagdag pa sa malalakas na drone attack ng Ukraine at parusa ng European Union. Mas aktibo na ngayong hinaharap ng ilang bansang Europeo ang shadow fleet ng Rusya. Hindi agad halata ang epekto ng krisis sa gasolina sa Rusya. Pero mapapansin mo ito kapag sinuri mong mabuti, kapag mas maraming barko ng shadow fleet ang nahihinto. Mas kaunting langis ang naibebenta ng Rusya. Kapag mas kaunting langis ang naibebenta ng Rusya, mas kaunti ang kinikita nila. Ibig sabihin, hindi nila kayang bayaran ang maraming piyesang kailangan para kumpunihin ang refinery. Maaaring ginagamit din ng Rusya ang kanilang shadow fleet para bumili ng mga piyesa mula sa mga third-party na bansa na unang bumibili mula sa mga bansang nagpatupad ng parusa sa Rusya. Ang pagpigil sa daloy na iyon ay tumutulong limitahan ang pagre-refine ng Rusya, lalong nagpapalala sa buwan ng kapahamakan ni Putin. Ang Pransya ay gumawa ng maraming balita ukol dito. Noong Oktubre, sumakay ang mga opisyal ng Pransya sa isang barkong shadow fleet at inaresto ang kapitan nito. Tinawag ni Putin ang insidente na pandarambong. Nagpahayag ang Pransya na hindi napapayagan ang mga kahina-hinalang barko ng Russia na umiwas sa parusa sa kanilang karagatan. Haharap sa paglilitis sa Pebrero ang kapitan ng barko, ayon sa Guardian. Interesante ring malaman kung susunod ang iba pang European Union bansa sa ginawa ng Pransya. Maaaring hindi nakasabay ang sandatahang lakas ng Ukraine sa kanilang mga kalabang Ruso. Pagdating sa dami ng tropang maaari nilang i-recruit o sa dami ng tangkeng maaari nilang dalhin sa labanan. Pero may mas mahalaga silang kalamangan, ang home field advantage. Lumalaban sila sa sarili nilang teritoryo. Alam nila ang kalakaran ng kanilang lupain ng higit kanino man. At alam nila kung paano ito gamitin para magkaroon ng kalamangan laban sa kanilang mga kaaway. Paulit-ulit itong nangyayari sa mga pangunahing teritoryo sa unahan. At nangyari na naman ito sa hangganan ng mga rehiyon ng Luhansk at Donetsk. Akala ng mga unit ng Russia na mapapaatras nila ang mga Ukrainyano. Pero laking gulat nila sa sumunod na nangyari. Naganap ang insidente sa Serebryansky Forest sa Luhansk Oblast, malapit sa Crimea at hangganan ng Donetsk. Ang makapal na kagubatang ito ay sumasaklaw sa 200 at 65 ektarya ng lupa sa tabi ng ilog Seversky Donetsk. Dati itong tahimik na reserba at kanlungan ng hayop. Ngayon, dahil nasa gitna na ito ng labanan, naging malaking larangan ng digmaan na ito. Ang mahirap na lupain, karamihan puno at may latian, ay nagpapahirap sa armadong puwersa, Ukrainian man or Russian,
na sakupin o ligtas na tawirin ito. Sa kabila ng hamon sa kagubatan, napanatili ng tropang Ukrainian ang kontrol sa malaking bahagi ng lugar sa loob ng ilang buwan. Mas naunawaan nila ang kagubatan at nakabuo ng masalimuot na network ng ruta ng supply sa pagitan ng mga puno para mabilis mailabas at maipasok ang tao at supply. Paulit-ulit na binomba ng mga Ruso ang lugar, kaya napaatras ang puwersa ng Ukranya gamit ang mga drone para makuha ang kontrol sa natitirang rutang logistika ng Ukranya. Gayunpaman, kahit na mukhang malaking panalo ito para sa mga Ruso noong panahong iyon, makalipas ang kaunti, nakahanap ng paraan ang mga puwersa ng Ukranya para baliktarin ang sitwasyon laban sa kanilang kalaban. Matalinong ginawang taktikal na bentahe ang kanilang pag-atras dahil hindi ginawa ng mga Ruso ang ginawa ng mga Ukranyano. Hindi sila lumipat sa kagubatan at inaral muna ang paligid para bumuo ng sariling network ng supply. Sa halip, ginamit na lang nila ang parehong mga ruta na itinayo ng mga Ukranyano para mabilis na makapagpadala ng mas maraming tropa at kagamitan sa lugar. Naghahanda para sa susunod na opensiba papasok pa sa mas malalim na bahagi ng rehiyon ng Donetsk. Dahil matagal nang naroon ang tropa ng Ukranya, alam nila ang eksaktong rutang gagamitin ng mga Ruso. Kaya nagsimula silang magpadala ng mga drone sa kagubatan para sa eksaktong tumpak na pag-atake sa mga sasakyan, tauhan at iba pang kagamitan ng mga Ruso. Lumabas agad ang mga video ng militar na nagpapakita ng epekto ng mga pag-atake. Ipinapakita sa isang video ang Ukrainian first-person view fiber optic drone na tumatawid sa kagubatan para hanapin at sirain ang Russian UAZ Patriot na sasakyan. Hindi kalayuan sa lungsod ng Crimea sa rehiyon ng Luhansk. Tinamaan ng drone ang target nito nang walang kapantay na katumpakan, binura ang sasakyan sa mapa at pinatay ang Russian na opisyal na sakay nito noong oras na iyon. Pumasok ang pangalawang drone para iskan ang lugar ng pag-atake at kinumpirma ang pagkakapatay na nagpapakita ng pagiging epektibo ng drone operations ng Ukraine. May insidente kung saan matalinong itinago ng mga sundalo mula ika-63 brigada ng Ukraine ang kanilang mga drone habang minamanmanan ang mga truck ng supply ng Russia sa kagubatan. Sinundan nila ang mga truck hanggang sa isang nakatagong control point ng drone ng Russia. Malamang na inakala ng mga puwersa ng Russia na sila ay lubos na nakatago at walang tsansang matamaan ng anumang uri ng putok mula sa kalaban. Pero nagkamali sila. Nang matukoy ng mga puwersa ng Ukraine ang lihim na control post, agad silang nagsagawa ng isa pang eksaktong pag-atake. Winasak ang posisyon pati na rin ang mga operator ng drone ng Russia na gumagamit nito noong oras na iyon. Winasak din nila ang malapit na imbakan ng bala na nagdulot ng malaking pinsala sa kakayahan ng Russia na umatake sa gubat ng Serebryansky. Lahat ng iyon ay nangyari sa isang iglap. Ngayon, naging posible lang ang mga insidenteng ito dahil kabisado ng mga sundalong Ukrainian ang gubat at naglaan sila ng oras doon para pag-aralan ang lugar at alamin ang pinakamabisang paraan para makadaan sa mga puno at halaman. Ginamit nila ang kaalaman para mapaboran sila at baliktarin ang laban sa mga Ruso na kahit maraming taguan, bigla silang naging lantad, walang depensa at pinapaputukan. Hindi rin nakatulong sa mga puwersang Ruso ang kakulangan ng mga depensibong istruktura sa gubat. Ito ay dahil sa Ukraine. Bagamat matagal ng hawak ng tropang Ukranyano ang lugar, hindi sila naglaan ng oras maghukay ng bagong trench, tunnel o magtayo ng dagdag na fortifikasyon doon. Kailangan nilang umalis agad nang magsimulang umatake ang Russia, kaya halos walang naiwang mapapakinabangan ng kalaban. Dahil dito, sa mga puno lang nagtago ang mga sundalong Ruso. Kung gusto nila ng mas magandang depensa, kailangan nilang maghukay ng trintsera at gumawa ng fortifikasyon na mangangailangan ng oras, tao at kagamitan. Dahil kulang sa supply ang tropa ng Russia sa unahan. Marami ang pagod at mahina sa kakulangan ng pagkain, tubig at pahinga. Kaya wala silang lakas gumawa ng mahalaga. Sa katunayan, ayon sa mga ulat, ang mga tropa sa lugar ay umaasa lang sa mga simpleng foxhole at mga impromptu na silungan dito at doon, na halos walang proteksyon laban sa mga artilyerya at wala talagang proteksyon laban sa mga drone, na madaling makita ang mga sundalo sa lupa at lipulin sila bago pa man sila makarik. Sa madaling salita, napakaliit ng tsansa ng mga tropang Ruso na mabuhay at sa kasamaang palad para sa kanila. Paulit-ulit na ipinapakita ng kanilang mga commander ang lantad na kawalang pakialam sa halaga ng buhay. Paulit-ulit,
Maraming sundalo ang itinulak ng Rusya sa gilingan ng karne sa harap ng labanan patungo sa tiyak na kamatayan. Walang pag-asa ng tulong o pag-atras para mabuhay at lumaban muli. Sa halip, kailangan lang nilang umupo sa gubat at hintayin ang kanilang kapalaran. At hindi ito magandang kapalaran. Isang video rin mula sa lugar ang nagpakita kung paano nagtago ang mga sundalong Ruso sa masikip na hukay. Napakarami nila sa loob kaya kinailangan nilang iwan ang kanilang mga armas at bala sa lupa para lang magkasiya silang lahat sa malas para sa kanila. Naging masama ang desisyong iyon. Sinuri ng mga drone ng Ukraine ang lugar nang mapansin ng operator ang tambak ng armas at bala. At agad niyang naunawaan ang nangyari. Nagsimula ang pag-atake at sa 4 na pampasabog, nawasak ang lungga, nawasak ang mga armas at sundalo, naabutan ng maagang kamatayan. Hindi ito natatanging pangyayari dahil sa kapal ng kagubatan. Hirap ang mga Ruso maghukay at ipagtanggol ang sarili sa buong lugar. Maliit ang espasyo at napapaligiran ng puno kaya hindi ito tulad ng inaasahan. Hindi madaling gumawa ng trench or matibay na silungan ang tropa para sa depensa o pagtatago ng supply. Halos lantad sila bawat segundo na ginugugol nila sa Serebryansky at dahil dito, halos imposible para sa kanila na mapanatili ang tunay na kontrol sa kagubatan. Parang malaking maze ng kamatayan ang lugar, paikot-ikot ang mga drone ng Ukranya sa mga puno, naghihintay lang at nagmamasid sa anumang senyales ng kanilang kalaban. Handa silang magpaulan ng impyerno sa isang iglap at walang palatandaan na gaganda ang sitwasyon para sa mga puwersa ng Rusya. Sa katunayan, malamang na lalo pa itong lumala sa mga susunod na araw. At ito ang dahilan kung bakit sa dulo ng kagubatan, matatagpuan ang rural na pamayanan ng Yampil sa Donetsk. Kontrolado pa ng Ukraine ang Yampil. Ngunit ito na ang susunod na target ng Russia. Sinubukan nilang dumaan sa kagubatan, paalisin ang mga tropang Ukrainian sa Yampil at magtatag ng base para sa mga susunod na pag-atake at pag-angkin ng lupa sa Donetsk. Pero may dalawang problema sa estratehiyang yan. Nahihirapan ang mga Ruso sa kagubatan dahil sa matalinong taktika ng Ukraine. Kaya hindi sila makapagdala ng sapat na tropa at supply para sa opensiba sa Yampil. Malamang matatagalan pa bago makahanap ng paraan ang Russia para mag-ipon ng puwersa sa dulo ng kagubatan. Sa panahong yon, magdurusa sila. Maraming sundalo ang mapapatay o masusugatan at masisira ang mga sasakyan at kagamitan dahil sa mga drone ng Ukraine. Pangalawa, dahil tutok sila sa Yampil, mas madaling nahulaan ang kilos ng mga Ruso. Nakuha nilang kontrolin ang isang malaking trinsera sa gilid ng kagubatan, katapat lang ng baryo. Malinaw na balak ng mga komandante ng Russia na gawing panimulang pwesto ang lugar para sa susunod nilang pag-atake sa pamayanan. Ibig sabihin, lahat ng tropa at supply ng Russia ay nakatuon sa direksyong iyon, patungo sa trinserang iyon at papuntang Yampil. Mayroon ng kumpletong mapa ang Ukraine ng lahat ng posibleng ruta na pwedeng tahakin ng mga Ruso sa kagubatan. At ngayon alam na nila eksakto kung saan papunta ang mga ito sa lahat ng oras. Mas pinadadali pa nito para sa mga drone operator na isa-isang tamaan ang mga target. At mas pinapahirap nito ang buhay ng mga Ruso habang desperado silang sumusubok na makalusot sa lugar. Napatunayan ito sa isang kamakailang video na ibinahagi ng 81 Air Mobile Brigade ng Ukraine. Ipinapakita sa video ang dalawang natitirang buhay na Ruso, ang huling miyembro ng assault group na nakalusot sa gubat at nakapasok sa Yampil sa rutang nabanggit. Nang mapatay ang kanilang mga kasamahan, nagpasya ang dalawa na magtago sa isang basement. Ngunit hindi ito naging sapat para mailigtas ang kanilang mga buhay. Natuklasan ng drone operator ng Ukraine ang kanilang taguan, kaya napilitang lumabas ang mga sundalo at agad napatay ng infantry fire. Palagi nang nangyayari ang ganitong mga pangyayari. Madalas iulat ng mga sundalong Ukrainian ang paglusob ng maliliit na grupong Ruso sa kagubatan patungong Yampil. Pero halos wala sa kanila ang nakakaligtas dahil palaging binabantayan ng mga drone operator ang mismong lugar na iyon. At tinutumba nila ang mga sumisingit na parang namamaril ng isda sa timba. Dahil dito, hindi kailanman nakakabuo o nakakakuha ng anumang momentum ang mga puwersa ng Russia sa direksyon ng Yampil. Sa ngayon, tumatanggi pa rin ang mga komandante ng Russia na baguhin ang estratehiya nila. Patuloy nilang inuutusan
ang maliliit na grupo ng sundalo na dumaan sa parehong ruta sa harap ng mga drone ng Ukraine. Bulag at walang isip na umaasang papabor din ito sa kanila balang araw. Kung ang kabaliwan ay paulit-ulit na paggawa ng pareho at umaasa ng ibang resulta, malinaw na kasama rito ang mga komandante ng Russia. At sa maraming paraan, ang sitwasyon sa Serebryansky ay halos isang maliit na larawan ng buong digmaan. Sa buong linya ng labanan at ibang bahagi ng Ukraine, tuloy ang paggamit ng mga leader militar ng Russia ng kanilang mga taktika. Ipinakita nila ang nakakagulat na katigasan ng ulo sa hindi pag-a-adjust ng kanilang estratehiya. Palaging gumagamit ng marahas na paraan sa labanan. Umaasa sa dami ng kanilang bilang para makamit ang tagumpay. Hindi ito gumana. Pero patuloy pa rin silang umaasa sa taktikang ito. Kahit na dumanas na sila ng matinding pagkalugi. Isang internal na dokumento, kamakailan ang nagbunyag ng lawak ng mga pagkalugi. Aminado ang opisyal na source ng Russia na mahigit 200 at 81,000 sundalo nila ang napatay, nasugatan, nawala o nahuli ng Ukraine. Batay sa dokumento, mahigit 13,000 kagamitang militar ang nawala sa Russia at halos 50,000 ang nasira pero pwedeng ayusin. Ipinapakita nito kung gaano kaaksaya gumamit ng yaman ang Kremlin. Oo, mas malaki ang hukbo nila at mas marami silang kagamitan. Pero hindi nila nagamit ng tama ang kalamangan nila sa estratehiya. Imbes, basta nila inihagis lahat ng mayroon sila. Ukraine ay umasa na sapat na ito para pilitin ang kalaban na sumuko at palitan ang pagkalugi sa pagre-recruit ng mas maraming tao at paggawa ng kagamitan. Hindi ito pang matagalang estratehiya at walang tsansang magtagumpay para sa Rusya sa hinaharap dahil patuloy lumalaki ang pagkalugi araw-araw at sa huli ay magiging sobrang mahal na hindi nakakayanin ng Kremlin. At ganoon din ang nangyayari sa paligid ng Serebryansky gubat. Kahit na sa mas maliit na saklaw, itinuturing ng Rusya ang mga tropa na parang pambala. Patuloy na nagpapadala ng mas maraming unit at pinapanood habang winawasak ng mga drone strike ng Ukraine ang kanilang tao at kagamitan, pati sasakyan at bala. Pero imbes na mag-isip ng ibang estratehiya, subukan ang ibang daan sa gubat kahit maghanap ng paraan para iwasan si Serebryansky at gulatin ang Ukraine gamit ang ibang taktika. Tuloy pa rin ang mga commander ng Kremlin sa luma at magastos na maling desisyon. Hanggat patuloy na tinatahak ng mga Ruso ang parehong landas na ito, halos walang magiging problema ang mga puwersa ng Ukraine sa patuloy na pagpuksa sa kanila. At ito ay halos lubos na dahil sa mga operator ng drone ng Ukraine. Maging ang mga mandirigma ng Kiev sa lupa ay umamin na kung wala ang mga drone, malamang na hindi sapat ang kanilang depensa para magtagal sa lugar. Guguho sila sa bigat ng dami ng mga tropa at kagamitan ng kalaban. Dahil sa walang tigil na drone operators, natutukoy at naaalis ang mga tropang Ruso gamit ang pagmamasid mula sa himpapawid. Matibay pa rin ang depensa ng Ukraine at bawat tagumpay na pag-atake ay nagbibigay ng oras para patatagin ang posisyon, mag-resupply at maghanda sa susunod na laban. Dahil dito, nananatiling hawak ng Ukraine ang Yampil at malamang na ganoon pa rin sa mga susunod na panahon. Habang paulit-ulit na nahihirapan ang mga Ruso na makakuha ng makabuluhang kontrol sa lugar, ito rin ang parehong sitwasyon na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mga front line. Sa Pokrovsk, timog kanluran ng Yampil, ilang buwan nang sinusubukan ng puwersa ng Russia kontrolin at paalisin ang tagapagtanggol ng Ukraine sa lungsod para magamit nila ito bilang basehan sa paglulunsad ng sunod-sunod na pag-atake papasok pa sa Donetsk. Pero hindi talaga nila ito nagagawa kahit na nagtipon sila ng napakalaking puwersa sa lugar na ayon sa ilang pagtataya ay mahigit 100 at 10,000 sundalo, hindi pa rin nasakop ng Russia ang Pokrovsk. Paulit-ulit silang sumubok at nagpakita ng interes sa iba't ibang estratehiya. Gumamit sila ng lahat mula sa mga drone, artilleriya, at maging mga tangke o maliliit na unit ng mga sundalong nakadiskarga na may layuning makalusot sa lungsod para sirain ito mula sa loob. Wala pa rin gumana at ginamit ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang kanilang kaalaman sa lugar, ang napakahalagang home field advantage para magkaroon ng tactical na kalamangan laban sa kanilang mga kalaban. Kahit mas marami ang bilang, yaman at tauhan ng Rusya, hindi pa rin ito sapat para makamit ang kapansin-pansing tagumpay. Sa halip, patuloy lang na tumataas ang bilang ng mga kawalan ng Rusya, kapwa sa mga tao at kagamitan.
Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng apoy mula sa mga drone ng Ukraina. At paulit-ulit itong nangyayari araw at gabi. Walang nararating ang Rusya. At napakalaki ng binabayaran nila kahit kaunti o halos walang pag-usad sa mga lugar na pinakamahalaga. Ito talaga ang isa sa pinakaaksayang pagsisikap sa digmaan na nakita na kinasasangkutan ng isang malaking bansang militar. At wala itong ipinapakitang senyales ng pagbuti. Samantala, patuloy na ipinapakita ng Ukraine ang uri ng taktikal na talino at pagiging malikhain na naging kakikitaan ng bansa. Kahit malapit ng matalo, nakakahanap pa rin ito ng paraan para gawing pabor sa kanila ang mahirap na sitwasyon. Halimbawa, sa Serebryansky, iisipin ng sino mang tagamasid na ang Russia ang nakakalamang ng mapilitang umatras ang mga sundalong Ukraino mula sa lugar. Parang napilitan silang isuko ang mahalagang teritoryo sa mas malakas na kalaban. O iyon ang unang tingin. Sa totoo lang, matalinong hakbang lang ang ginawa ng Ukraina. Maaaring nagtagal ang IT sa gubat at nagsagawa ng matinding labanan na nagdulot ng malaking pagkawala ng buhay at supply sa kalaban. Eksaktong ganyan ang gagawin ng Russia, pero hindi ganoon kumilos ang Ukraina. Mas gusto ng mga komander na magplano ng ilang hakbang pauna kaysa mag-focus lang sa kasalukuyan. Para sa kanila, hindi lang dami ng teritoryo ang mahalaga, kundi ang tamang paggamit nito. Dahil dito, nagdesisyon silang paalisin ang tropa sa gubat. Nakaisip sila ng paraan para gawing patibong ng kamatayan ang gubat para sa kalaban. Pinilit nila ang mga Ruso gumamit ng parehong ruta. Kaya ang dating inakalang kahinaan ay naging malaking kalamangan. Ngayon, muling hawak ng Ukraina ang kapangyarihan. Habang hirap mabuhay ang Rusya dahil sa pag-atake ng mga drone ng Ukraina sa kanilang mga grupo, bago pa man sila makabuo ng kahit anong uri ng momentum. Ang gubat ng Serebryansky ang planong gawing panimulang hakbang ng Rusya sa pag-atake sa Yampil at kalapit lugar. Sa halip, naging lugar ito ng patayan. Umuugong ang sigaw ng labanan habang sumasalakay ang hukbong Ruso sa depensa ng mga Ukrainyano. Sumusunod sa utos ng isang komandante, sino ang nakakaalam kung paano matatapos ang labanan na ito at matatalo ang Rusya? Bakit? Dahil walang armor ang mga sundalo nito, tulad ng tangke o infantry fighting vehicles. Hindi pa nga sila nakasakay sa mga motorsiklo na sanay makakatulong sa kanila na magkaroon ng bilis at liksi para makaiwas sa mga drone ng Ukraine. Hindi, sumasabak sila sa labanan gamit ang bagay na parang kabayo, mga hayop na may 4 na paa na panghakot ang ginagamit ngayon ng Russia sa labanan. Tingnan mo kung gaano nakadesperado si Vladimir Putin. Sumasakay na ng kabayo ang mga tropang Ruso papunta ang impyerno ng drone sa digmaan sa Ukraine. Mas malala pa, ayon sa ulat ng United 24 Media noong Oktubre 7, ang sundalong Ruso na nakasakay sa kabayo ay napatay na. Ayon sa ulat, 2,000 at 25. Ang unang beses mula 1,950 dekada na, nagpadala ang Russia ng kabalyerya laban sa kalaban. Hindi lang ito tungkol sa paggamit ng kabayo o asno sa pagdadala ng gamit. Nagpadala ang Russia ng isang sundalong may kumpletong gamit sa isang pagsalakay habang nakasakay sa kabayo. At sa hindi malamang dahilan, tila inaasahan nilang makakalusot ang sundalong iyon sa mga alon ng drone ng Ukraine para makarating sa isang posisyon. Walang saysay ito. Kahit wala ang mga drone, maliit ang tsansa ng isang nakasakay sa kabayo. Sa bagong digmaan, isang putok ng rifle ay kaya nang magpatumba ng unit ng kabalyerya. Sa makabagong panahon, hindi na ito digmaang medieval. Hindi na ito ganoong panahon. Dati, ilang minuto ang reload ng musket ng sundalo bago makabaril sa nakasakay sa kabayo. Pero 2,000 at 25 na ngayon, may mga drone, rifle at mga mina. Kahit anong sandata ng Ukraine ay kayang pabagsakin ang Russian na nakasakay sa kabayo. Siyempre, isang drone ang tuluyang tumapos sa kawawang Russian na kabalyero at kinumpirma ng mga kuha ng video ang buong kapalpakan. Ibinahagi ng Yiga 11X account ang video na sinabing kuha ito ng drone ng miyembro ng 100 at 32 End Battalion ng Ukraine. Sa unang tingin, tila karaniwan lang ang mga kuha ng video. Ipinapakita nito ang isang tanawin na sa ibang pagkakataon ay maaaring maging isang magandang lugar sa probinsya na kinunan mula sa pananaw ng isang first-person view o first-person view drone habang lumilipad ito sa isang natural na daan.
Habang dahan-dahang umuusad ang drone, unti-unting lumilinaw ang bagay na noong unay parang mantsa lang. Hindi pala ito mantsa, kabayo pala ito. Marahil, sa kabila ng lahat ng labanan sa kanayunan ng Ukraine, may isang mailap na kabayo na nakaligtas at pag-alagala sa bukirin. Pero hindi iyon ang nangyayari. Habang papalapit ang drone, agad na naging malinaw na may isang lalaki na nag-aalaga sa kabayo. Nakasuot siya ng uniformeng militar. At wala siyang kaalam-alam na may drone na paparating. Ang lalaking iyon ay isang sundalong Ruso at malapit na siyang maging biktima. Nang malaman ng operator ang nakikita gamit ang first-person view drone, biglang bumilis ang drone. Tinututukan nito ang sundalo. Nahuli na nang mapagtanto kung gaano siya kapanganib. Hindi siya nagtagumpay tumalon mula sa kabayo. At tinamaan ng drone ng Ukraine ang lupa sa pagitan nila. Namatay ang kabayo pati sakay nito. Dahil sobrang desperado na ni Putin, kaya ipinapadala na niya ang kanyang mga sundalo sa labanan sakay ng mga hayop imbes na mga armored vehicle. Ayon sa defense blog, na nagbahagi rin ng video, hindi raw basta-basta nagpa siya ang sakay ng kabayo na mas mainam umatake ng nakasakay sa kabayo. Kasama siya sa unit ng kabalyerya ng Russia na sumalakay sa depensa ng Ukraine. Malinaw na nabigo ang pagsalakay at ayon sa defense blog, napilitan ang mga sundalong Ruso na bumaba sa kabayo at gawing panangga ang mga ito. Sa pag-iwas sa mga drone ng Ukraine, nagkakaroon ng bagong pananaw sa first-person view drone footage. Maaaring may ginagawa rin ang sundalong Ruso habang inaalagaan ang kabayo. Mas malamang na nagtatago siya sa likod nito. Ngunit nabigo dahil naipwesto niya ang kanyang kabayo sa maling direksyon. Hindi maganda ang pakiramdam ng mga sundalo ng Ukraine. Malinaw na prioridad ng Ukraine ang magdulot ng mas maraming kaswalti sa mga Ruso. Mas gusto ng mga sundalo na huwag magpadala ng drone para pasabugin ang mga kabayo. Iniulat ng defense blog ang komento ng isang Ukrainian serviceman na naghayag ng pagkabigla at lungkot sa mga ganitong insidente. Nakakaawa talaga ang mga kabayo. Pero sa huli, bahagi pa rin sila ng labanan. Malungkot. Pero ginagawa ang trabaho para mabawasan ang nasasawi ayon sa miyembro ng serbisyo. Maaring sabihin ng iba na ito ay pagiging manhid ni Putin. Walang rason para gamitin pa ng Russia ang kabayo sa pagsalakay sa 2,025. Mas mabilis at malakas pa ang pinakasimpleng sasakyang sibilyan. Pero parang hindi ito iniinda ni Putin. Ginagamit ang mga kabayo para dalhin ang sundalo sa mga lugar na inaasahang mamatay upang maubos ang bala ng Ukraine. Kaya masaya ang militar ng Russia na gamitin ang mga ito. Sabi ng kasapi ng serbisyo, dapat ituring ng mga sundalong Ukrainian ang mga kabayo bilang unit militar kaya kailangan din silang patumbahin. Malinaw na masama ang paggamit ng Russia sa mga kabayo. Hindi ito ang unang beses na gumamit ang Russia ng ganitong hayop sa Ukraine. Noong Pebrero, iniulat ng Newsweek na nagsimulang magpadala ang Russia ng mga asno at nakakagulat, mga kamelyo sa Ukraine. Sa parehong pagkakataon, hindi sinasakyan ang mga hayop papunta sa labanan. Ginagamit ng Russia ang mga ito sa pagdadala ng kagamitan sa pagitan ng unit para matiyak na may access ang mga sundalo sa kanilang pangangailangan. Hindi na iyon kayang dalhin ng mga sasakyan dahil masyadong maraming mekanisadong unit ng Russia ang nawasak o napinsala. Naglabas din ang outlet ng pahayag mula kay Lieutenant General Viktor Sobolev ng Russian State Defense Committee na nagsabing humuhugot ng inspirasyon ang Russia mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Dati, aso at asno ang gamit ng Russia sa paghahatid ng mahahalagang bagay. Ngayon, ginagawa rin nila ito sa Ukraine. Sa ngayon, may malalaking problema sa supply para sa mga unit, dibisyon, assault squad, at iba pa. Kasama na rin ang bala, technical militar na kagamitan at pagkain. Ayon kay Sobolev, dagdag pa niya, ginagamit na ang aso at pusa sa paglaban sa mga daga sa trintsera ng Russia. Binanggit din ni Sobolev ang mga kabayo at sinabi niyang ginagamit din ang mga ito sa mga trintsera. Isang litrato ng mga kamelyo ang kumalat sa social media noong Pebrero. Makikita sa larawan ng Meanwhile in Ukraine Facebook account ang 3 sundalong Ruso at isang kamelyo. Ayon sa channel, umaasa silang na Photoshop lang ang larawan. Gayunpaman, nag-aalaga ng mga kamelyo sa mga republika ng Russia na Tuva at Kalmyka
kaya posible na totoo ang larawan. Kinumpirma rin ng Moscow Times ang paggamit ng mga asno ng militar ng Russia. Sa isang artikulo noong Marso 2025, ikinonekta rin nito ang paggamit na yon sa kakulangan ng kagamitan sa unahan, habang binanggit na parehong kabayo at asno ang ginagamit ng Russia para maghatid ng kagamitan. Ayon sa ulat, sinabi ni Sobolov na tila normal na gawain ito. Marahil nga ay ganoon. Maari ring sabihin na mas mainam ang paggamit ng ganitong mga hayop kaysa pasanin ng mga sundalo ang kagamitan, lalo na sa maiikling distansya. Ngunit malayo ang nangyari noong unang Oktubre kumpara sa paggamit ng Russia ng mga kabayo at asno sa pagbubuhat ng kagamitan. Ang sundalong tinamaan ng drone ng Ukraine ay kawal ng kabalyerya. Siya, kasama ang kanyang unit, ay nagsagawa ng pag-atake habang nakasakay sa kabayo. Ngunit agad nilang natuklasan kung bakit iyon ay isang masamang ideya. Ngayong alam ng Russia na vulnerable sa mga drone ang kanilang kabalyerya, maaring isipin ng iba na iiwanan na nila ang konseptong ito. Sobra naman ang tiwala sa kakayahan ng Russia na matuto sa kanilang pagkakamali. Hindi lang tanggap sa Russia ang paggamit ng mga sundalong nakasakay sa kabayo, kundi formal na ring isasagawa ang pagsasanay ng kabalyerya sa militar ng Russia. Ulitin ko, formal nang gagawin ang pagsasanay ng kabalyerya. Ibig sabihin, ang mga sundalong Ruso na umaatake habang sakay ng kabayo ay maaaring maging regular na pangyayari sa Ukraine. Ang balitang iyan ay mula sa Medusa, na nag-ulat tungkol sa isang ulat noong Oktubre. Inilathala ng pro-Russian na news outlet na Kommersant na nagsasabing nais ng Russia na ganap na buhayin muli ang kanilang mga unit ng kabalyerya. Nakipag-usap ang Russian outlet sa isang hindi pinangalanang commander ng Storm Special Forces Unit sa Russia, na nagsabing natututo na ngayong sumakay sa kabayo ang kanyang mga sundalo. Ang mga dahilan kung bakit ay medyo kakaiba. Sa totoo lang, ayon sa commander, mas magaling ang instinct ng kabayo kaysa tao, kaya mas maliit ang tsansang makatapak sila ng landmine. Bukod dito, mas maganda paningin nila, kaya nakakagalaw sila sa dilim at sa hindi pantay na daan. Ipinaliwanag pa ng commander kung paano gagamitin ng kanyang mga tropa ang kanilang mga kabayo. Ang taktika ay 2 tao ang sasakay sa isang kabayo. Ang isa ang nagmamaneho habang ang isa naman ay nagbibigay ng suporta gamit ang baril. Pagdating sa lugar, parehong bababa ang mandirigma at sasakupin ang susunod na kuta. Ayon sa commander, halata ang mga butas sa lahat ng komentong ito. Halimbawa, mas kayang mag-navigate ng kabayo sa dilim kaysa tao na walang night vision equipment. Pero paano makakatulong yon sa mga sundalong nakasakay sa kabayo? Hindi nila makikita ang pupuntahan at wala silang tsansang matukoy o pigilan ang mga paparating na banta bago mahuli ang lahat. Mukhang kailangang umasa ang mga sakay ng Russia sa instinct ng kabayo para makarating sa pupuntahan. Ang commander ng Storm ang nagtalakay ng 2 taong pamamaraan. Tiyak na mas mahirap magbigay ng fire cover habang nakasakay sa kabayong umaalog kaysa magbigay ng cover mula sa lupa. Kaya kayang barilin ng sundalong Ruso na nakasakay na sa kabayo at suot ang gamit pandigma ang paparating na drone ng Ukranya habang nakasakay ang kanilang kasama? Mukhang malabo. Para sa marami, parang katawa-tawa pa nga ito. Dagdag pa, gaya ng nabanggit ni Medusa, may mga disbentahe ang mga kabayo na tila hindi isinasaalang-alang ng commander ng bagyo. Mabilis at maliksi ang mga hayop, ngunit kailangan din silang sanayin at pakainin. Pareho itong gawain na kailangan ng oras at yaman na wala ang Rusya. Bukod pa rito, mas mababa ang kakayahan ng mga kabayo na magdala ng karga kumpara sa mga sasakyan. Tulad ng nabanggit kanina, kahit nahihirapan ang Rusya na magpadala ng mga sundalo sa opensiba gamit ang armor, parang mas mainam pa rin gamitin ang isang sibilyang sasakyan kaysa sa kabayo. Sa landmine, depende kung sapat ang bigat ng kabayo para ma-activate ang anti-tank mine. Pero ibang usapan ang anti-personnel mine. Nakuha ng Ukraine ang ganitong mina mula sa United States noong Nobyembre 2024. Kaya malamang ginagamit nila ito laban sa mga atake ng Rusya. Walang laban ang kabayo sa ganitong klase ng mina, pati na rin ang sakay nitong tao. Kaya kailangang itanong ang pinakamahalagang tanong. Bakit? Bagamat sabi ng commander ng Storm, hindi naman talaga ginagamit ang kabayo sa labanan. Mas epektibo sila kaysa sa mga tangke, armored vehicles, o anumang sasakyan na maaaring gamitin ng Russia bilang pamalit. Malinaw naman yon. Kahit gaano pa kabilis ang kabayo, hindi nito matatakasan ang isang first-person view drone. Ayon sa PET milya kada oras ang thoroughbred na kabayo
ay kayang tumakbo ng hanggang 44 na milya kada oras sa maikling distansya. Hindi gagamit ng thoroughbred ang Russia. Mas mabagal ang mga kabayo nila at ang mga sakay ay hindi mga world-class na hinete. Ayon sa PETMD, ang bilis ng kabayo sa karaniwang tahanan ay 25-56 na kilometro kada oras. Hindi kayang mapanatili ng karaniwang kabayo ang bilis na ito sa malayo. Kahit ang karaniwang Ukrainian first-person view drone ay umaabot at nakakatakbo ng 37 milya kada oras at marami pang mas mabilis. Mas mabilis ang kabayo sa umpisa. Pero kalaunan babagal din ito at aabutan ng drone. Hindi kasama sa usapan dito ang pagiging epektibo sa labanan. Kaya ulit, kailangang itanong, bakit? May ilang dahilan ang United 24 kung bakit bumabalik ang Rusya sa tradisyon nitong daan-daang taon ng pagpapadala ng mga sundalong nakasakay sa kabayo, simula sa pagmamahal ng bansa sa mga kabayo. Ayon dito, malalim ang kaugnayan ng kabayo sa mitolohiya ng mga tagumpay militar ng Rusya, kaya't simboliko na lang ang paggamit nila sa 2025. Pero ito ay pagbaluktot din. Ang mga Kosako, kilala sa paggamit ng kabayo, ay bumuo ng malalaking komunidad sa Ukraine, lalo na ang mga Zaporizhian Kosako at sa Don ng Rusya. Ngunit kahit na magkaugnay ang mga tradisyong iyon, hindi Ukraine ang sumasakay ng kabayo sa labanan. Ngayon, Rusya pa rin. Patuloy ang pagmamahal ng mga Ruso sa kabayo hanggang ika-20 siglo. Para maging patas sa Rusya, may silbi pa rin ang mga hayop na ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Makikita ito sa artikulo ng The War Illustrated noong Hunyo 1942 na ibinahagi ng Traces of War. Milyon-milyong kabayo ang gamit ng Red Army sa Rusya. Kung wala sila, imposible mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng supply sa kabila ng mga riles at maraming sasakyang demotor. Ayon sa War Illustrated, mahigit 80 taon na ang nakalipas. Milyon-milyong lalaki ang nagbabantay sa frontline. Daang libo ang direktang nasa linya ng putukan, humihila ng mga kanyon at kariton ng bala. Marami pang iba ang nakaatas sa mga ambulansya at sasakyan ng supply. Parang pamilyar yan. Ganito rin ang gamit ng mga kabayo at katulad nila sa Ukraine bago ginamit bilang unit ng kabalyerya. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, sabi ni United, 24 naging simbolo ng kapangyarihang pampulitika ang kabayo sa Unyong Soviet. Madalas ipinapakita sa propaganda poster ang mga sundalong Ruso na nakasakay sa kabayo. Kaya ngayon ay muling sumasakay sa kabayo ang mga Ruso sa labanan. Makikita sa video na tinamaan ng drone ang isa sa mga nakasakay sa kabayo. Posibleng ibang-ibang mga larawan ang kumakalat sa Rusya. Marahil mga larawan ng mga sundalong Ruso na matapang na nakasakay sa kabayo, na bumabalik sa panahon ng Soviet, na tila gustong balikan ni Putin sa mundo. Maganda ang usapan ukol sa simbolismo at maaaring hinihikayat pa ito ng Rusya. Kung hindi lang sa katotohanan, pinag-uusapan lang ang mga kabayo dahil may kawal ng kabalyerya ng Rusya na pinaslang ng drone ng Ukranya. Alisin natin ang simbolismo. May tatlong totoong dahilan kung bakit gumagamit ng kabayo ang Rusya sa Ukranya. Nauubusan na ng gasolina ang Rusya, marami na itong nawalang sasakyan, at pagod na ang mga sundalo nito. Sa gasolina, ilang buwan nang sinisira ng Ukranya ang kapasidad ng Rusya sa pagpino ng langis. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na inatake ng Ukranya ang 21 sa 38 pangunahing oil refinery ng Rusya mula Enero 2024. Noong Agosto 2025, tinarget ng Ukranya ang 14 refinery gamit ang drone. Sa Setyembre, 8 ang tinamaan. Kadalasan, hindi lang isang beses ang mga pag-atake. Aatake ang Ukranya, hihintay ng konti, at uulit ng atake para siguradong hindi gumagana ang mga refinery. Malaki ang epekto ng mga pag-ataking ito sa Rusya. Dumaranas ang bansa ng krisis sa gasolina matapos pabagsakin ng Ukranya ang 40% ng kapasidad ng pagre-refine ng Rusya noong Setyembre at Oktubre 2025 dahil sa sunod-sunod na pag-atake. Habang naapektuhan nito ang mga karaniwang Ruso dahil sa kakulangan ng gasolina sa loob ng bansa, nagkakaroon din ito ng epekto sa mga labanan sa unahan. Nilinaw ito ng punong komandante ng hukbong Ukranyano, Oleksandr Sersky, noong pagtatapos ng Setyembre. Ang kakayahan ng industrial militar ng kalaban ay malaki ang nabawas. Nakikita natin ito sa larangan ng labanan.
sabi ni Sersky nang makipag-usap siya sa mga mamamahayag ng Ukranya. Ito ay isang krisis sa gasolina sa Rusya na direktang nakakaapekto sa lohistika at supply ng kanilang hukbo. Sa madaling salita, kulang ang gasolina ng Rusya para ipadala sa unahan. Hindi gasolina ang nagpapatakbo sa mga kabayo. Kaya gamit sila ay parang naresolba na ang problema. Sa isip ni Putin, ganun lang kasimple. Kahit may tuloy-tuloy na supply ng gasolina ang Rusya at maayos ang linya ng supply, wala rin itong saysay. Walang silbi ang gasolina, pati na rin ang diesel, kung wala namang mga sasakyan na pinapagana ng mga ito. Isa pa ring dahilan ng paggamit ng kabayo ng Rusya sa kanilang pagsalakay ay nagmumula rito. Nauubusan na ito ng mga tangke at mga armored na sasakyan at matagal na itong nangyayari. Noong Hulyo, iniulat ng Novaya Gazeta na halos paubos na ang mga sasakyang militar ng Rusya ayon sa Institute for the Study of War. Institute for the Study of War, 46% na lang ng mga tangke at 42% ng infantry fighting vehicles ang natitira sa reserba ng Rusya bago ang digmaan. Natitira. Maaaring mukhang ayos pa ang mga numerong yan sa unang tingin, gayunpaman. Karamihan sa natitirang mga sasakyan ng Rusya ay mga lumang armor mula pa noong panahon ng Soviet na nasa napakasamang kondisyon at halos hindi na magamit. Ayon sa Institute for the Study of War, mauubos na ng Rusya ang armor reserves nito bago matapos ang 2,025 sa ganitong bilis. Hindi man ganoon kalala ang sitwasyon ng Rusya, paliwanag ito kung bakit gumagamit sila ng kabayo sa Ukraine. Mas kaunti na ngayon ang mga sasakyang kailangan ng militar ng Rusya para sa kagamitan o pag-atake kaysa noong simula ng pananakop ni Putin. Makikita ang desperasyon sa paggamit ng kabayo. Maaaring subukang palabasing taktika ng commander ng Storm Unit ang paggamit ng mga kabayo. Gayunpaman, ito ay isang pag-amin talaga ng Moscow na wala silang sapat na kagamitan na maipapadala sa kanilang mga tropa. Ang ilan ay nakakaya pa ring sumabak sa labanan gamit ang armor. Pero yung hindi na kaya ay tila napipilitang gumamit ng mga kabayo. Sa huli, nandyan ang pagkapagod. Dahil sa problema sa armor at gasolina, mas umaasa na ngayon ang Russia sa maliliit na opensiba ng infantry kaysa sa malalaking mekanisadong opensiba na paborito nila noong simula ng digmaan sa Ukraine. Iniulat ng RBC Ukraine noong Hulyo na ang ilang unit ng infantry ng Russia ay may 3 o 4 na tao lamang. Ang mga unit ay inaasahang lulusob sa depensa ng Ukraine at mananatili hanggang dumating ang dagdag na puwersa. Isipin mo ang epekto ng pamamaraang ito sa mga sundalong Russian. Pinipilit silang magmarcha ng malalayong distansya, dala-dala ang anumang kagamitan na kailangan nila para sa kanilang pag-atake, habang sinusubukan ding magtago mula sa mga drone ng Ukraine. Mapapagod sila ng husto, kaya kahit makalusot ang mga unit sa depensa ng Ukraine, hindi na sila makakalaban ng maayos kapag natuklasan. Kahit papaano, gamit ang mga kabayo, mas mabilis na makakakilos ang mga maliliit na unit at umaasa sila sa kanilang mga kabayo para magdala ng mabibigat na kagamitan. Pero ito talaga ang dapat ginagawa ng makabagong sasakyang militar. Hindi sila hayop na madaling masugatan o walang panlaban sa armas ng Ukraine. Ang video ng isang kawal-kabalyero ng Rusya na tinamaan ng drone ng Ukraine ay maraming ibig sabihin. Nakakahiya ito para sa Rusya dahil inilalantad nito kung gaano nakalala ang kalagayan ng kanilang militar. Kaawa-awa ang video na nagpapakita ng huling pagkatakot ng isang sundalong Ruso bago siya at ang kabayo na hindi dapat napunta sa labanan ay napatay. Higit sa lahat, ipinakita ng video ang matinding desperasyon ng Rusya sa Ukraine. Hindi simboliko ang paggamit ng mga kabayo. Kahit gustuhin pa ng Kremlin na magmukhang ganoon, ito ay kahangalan. At pinagbabayaran na ito ng Rusya ngayon. Gayunpaman, hindi rin nagtatagumpay ang Rusya gamit ang makabago nitong sandata. Marami sa mga sandatang sinasabing hindi mapipigilan ay nabura na matapos wasakin ng Ukraine ang lahat ng ito. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa mga kakaibang taktika ng Rusya sa digmaan sa Ukraine.